So, linis muna. At ako'y so, tanggalin ko muna yung aking jacket kasi naka-uniform po talaga ako ngayon. Ayan. Wala na silang gatas. Nalagay. So, i-organize ko lang to guys. Oh. Ready natin to kasi ito ay sa sala mamaya ang lunch ilagay na dito so para mamaya ay hindi na kaya pumunta sa ilalim. O, diba guys? So, mamaya mag-map din ako dito kasi mamaya hapon pa yung housekeeping mag-map. Kasi tulog pa yung mga rhino ko sa taas at king. So, punas-punasan ko muna yung mga table dito. Ako na magpunas para hindi na masyadong haba ng oras ang housekeeping dito. So, ayan. Ako na muna nag-brush dito. Kasi para mamaya magdating yung mga princess bisita at saka king ay medyo malinis na rin. Ako lang dito nag-iisa. Wala mga yung iba kasi makakatulong ay sa hapon na sila dumarating dito o pagkagabi uwi na sila. So, yun, linisin ko ng mga ganito kasi parang mainit ata. Ano mainit? Ay, nag-working pala ito, hindi nila na-off. Kita mo? Diyos ko naman. Ay, siguro si sister. Hindi niya na-off. Gumawa siya ng breakfast sa lola. Yung kay grandma. Ito yung isang sister na to. Angi-angi din to. Para ding ano siya, yung tangang ibon na
yung ginagawa niya, iiwan niya lang. Natataranta kasi siya eh. Hindi naman masyadong nakakataranta yung trabaho niya. Tinutulungan ko na nga din siya. Sabi ko, bakit mainit yung oven? Palay, open pala tong oven. Kahapon yung ano din, toaster, machine toaster, naka-on din open. Kasi yung mga kids dito, magdamag umaga. Gerger ng gerger, gerger. Tapos, ibig sabihin yung gerger na yun, marites. Marites magdamag ng umaga. Yung talking, repeat talking. Paulit-ulit. Yung mga nakaraan, ibalik. Yan. Ganyan yan sila. Sila ganyan lang. Shopping, order. Ganun na yan sila. Pagtapos nilang order ng mga pagkain na mamahalin, yung sobra itapon. O maglabas sila, hindi man lang nila maisip yung katulong nila, magbili sila ng mga kahit anong mga something na makain, either mainom, juice. Wala. Puro lang sila shopping. Yun lang. Pabunggahan, kung magkanong gastos. Hindi man lang nila iniisip. Parang mabigat sa kanila yung magastos, magbili ng mga kailangan na maibigay nila, share din sa kanilang katulong. Pero yung paggastos nila, pangbili nila ng shopping, ito garbage naman lang nila. Wala. Useless lang naman. Mabigat sa kanila maglabas sa bulsa na mailibre nila yung kanilang katulong. Kumbaga sa Arabic, basta bisyatra. Arabic transfer na yun. Yung iba naman ay yung natulungan mo na, hindi man lang makaisip, kamustahin ka, sila pang galit, tapos sasabihin ka pang baka may utang na loob sila sa'yo, ano daw ang sasabihin. Yun ang sasabihin nila sa huli. Ako yung sa akin, hindi ko talaga makakalimutan yung pumunta ako dito sa Kuwait na siya ang kusang tumulong sa akin. Hindi po ako ang naghanap ng paraan na humingi sa kanya ng tulong. Siya ang kusang tumulong sa hanggang ngayon hindi ko makakalimutan yung tulong niya sa akin. Hanggang ngayon hindi pa ako tumitigil ng pagbibigay ng throwback ng tulong niya sa akin. Kasi malaking bagay na po yun na nagbibigay siya ng support sa iyo na tulong. Like, pumunta ka na dito, bumigay siya ng allowance para sa iyo pag biyahe mo, mga ganun. Yun po ay support po, kailangan. Hindi yung paalis na yung tao, papunta ng abroad, sila pang magbigay sa iyo. Hindi, kasi wala po yan sila kapira-pira. Nangungutang nga sila para lang makaalis na. Tapos iisipin pa ng iba, aalis daw na wala daw may iniwan. Ano iiwan nila? Nag-a-apply pa lang, papunta pa lang, tapos sabihin, wala kang maiiwan para sa kanila. Common sense na naisip, kumbaga. Tapos, pag nandito ka na, video naka-okay ka na, kaangat ka na, sabihin ka ng kamusta. Ang kamusta po, may mga bayad na. Nakamusta ka na kasi may kailangan sila sa iyo. May nakikita sila sa iyo na
bagay na gusto nila para sa kanila, na gusto nilang hingiin. Yun na sila yung mga ngamusta sa iyo. Totoo po yan sa lahat. Ako, never po ako nanghihingi. Kung sino po mga tiyahin ko nag-a-abroad, sino po mga pinsan ko nag-a-abroad, never po akong humihingi sa kanila. Kahit sabon or kahit anong, yung nagtulong sa akin, yun po ang aking iniisip na lagi kong kakamustahin. Hindi tulad ng iba na natulungan mo na, kinakalimutan ka na. Totoo po yan, totoo po yan. Like, umuwi ka na ng Pilipinas, nagbakasyon or either ano, at bumalik, never malang nagpaparamdam na, kamusta ka na ate? Wala. Yun po ang pinakamasakit. Kailangan ka lang nila pag parte sa tulong na. Meron yan. Sila pa ang galit, sila pa magtampo sa'yo. Hindi niya iniisip na siya ay natulungan kung hindi dahil sa akin, hindi po naging maayos po ang kanyang sitwasyon. Sa totoo lang po yan, ha? So, dapat naman po mag-isip po kayo. Huwag niyo pong itaas yung pride niyo. Kung natulungan po kayo, kung ano po ang mga naririnig niyo, mga ano, wag niyo pong isipin yun. Ang isipin niyo, natulungan po kayo. Number 1 po ay natulungan po kayo. Tsaka, nakakainis mga ganun. Totoo po yan ako magsabi kasi totoo eh. Siyempre, masabi mo yun dahil sa yung naiinis ka, diba? Sana rin din mainis ka. Hindi ka malang ikakamusta. Nakauwi ka na ng Pilipinas, hindi ka malang kinakamusta. Ti, pauwi ka na ti, ganito, kahit may padala ka o wala, kamusta lang ang kailangan natin. Isipin niya, sana na, saan siya nanggaling, saan siya nanggaling at natulungan po siya ng maayos. Kundi dahil sa iyo, wala po naging okay kanyang sitwasyon. Sa totoo po yan, talagang totoo po yan talaga. Ako, kung nagkakaroon man ako ng problema dito, ay ako po naghanap ng sarili kong solution. Ang dami kong experience dito sa Kuwait. Nagra-run away dahil po sa amo kong sungit. Madali lang po yun. Hanap po ako ng paraan. Yun po. Ay, naging okay naman. Dahil, basta ikaw ay yung hugot yung panalangin mo ay safe ka sa sarili mo. Na wala kang ginawang sama sa kanila. So guys, see you next my video guys. Thank you so much. Ako nga pala si Juicy Sweet 76 Vlog. Don't forget to like and share. Nandito kami ngayon sa Movenpick. Ay nag-vacation po kami ng 2 weeks. So thank you so much. Hello sa mga admin. Hello po sa inyong lahat. Thank you. Naging busy na talaga ako.